Gusto ko munang i-pinpoint itong pinaka-topic po natin for today. Evidence for God's love. Ulitin ko po yun. Evidence for God's love. Pag sinabi nating evidence, syempre naman, kitang-kita na mayroon tong katibayan. Ano pa yung masasabi natin na resulta nito? Ano pa yung mga patunay na maglalarawan na kung totoo man yan? Alam nyo kasi, totoo po, we walk by faith and not by sight, correct? Totoo po yan sa atin bilang mga Kristiyano. But at the same time, ipinapaalala po sa atin yung katotohanan na we need to examine those things. We need to examine what we believe. I-examine natin kung tama ba itong faith ko o hindi. Kasi sad to say, there are some na tila baga, wala, basta lang naniniwala, tapos wala na. Pero, alam nyo kasi, di ba, sabi ng scripture, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Kaya nga, nabanggit kanina dapat balance. So then, evidence for God's love. Basahin po natin yung 2 Peter chapter 3, verse 9. Unahin ko po itong passage na to bilang paalala. Okay? The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang Diyos, hindi siya, ang sabi niya dito, ang Diyos ay hindi mabagal sa pagtupad sa mga pangako niya, di ba? Kung anong sinabi niya, gagawin niya. Kung baga dun pa lamang makikita natin yung isa sa malinaw na evidence ng pagmamahal ng Lord. Paano natin nasabi? Binibigyan niya ng chance sa mga tao na magsisi kasi ayaw nang mapahamak ang sinuman. At bukod dyan, bukod sa mahal ka ng Panginoon, He even demonstrated it. Ipinakita niya yun, pinatunayan niya. Hindi po yung puro salita lang. Sa Romans chapter 5 verse 6 to 9, pero babasahin ko lang yung verse 8 para dito. But God demonstrates His own love for us in this, sabi dito, while we were still sinners, Christ died for us. Kita nyo? Anong tawag? Ipinakita ng Diyos Ama kung gaano niya tayo kamahal. That despite of the fact that we are wretched, na tayo karapat-dapat sa kaparusahan, pero anong ginawa? Dahil mahal niya tayo, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Why? Kasi nga, nabanggit sa talata kanina na ayaw niyang mapahamak ang mga tao. Bagkus, lahat ng mga tao hanggat maaari, they will decide to repent and turn to God. Well then, sabi nga ng mga salitang ito, na sinulat ni Apostol Pedro at Apostol Pablo, dalawa kasi yung passage na ating nabanggit, may mga reasons why we are still here. Alam niyo po mga kapatid, kung tutusin, kung ang Diyos ay sobrang lupit, pagka nagsinungaling ka kahit simple lang, goodbye world, kaagad. Right? Totoo naman ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay makatarungan, we know that. Kaya nga, pagka kahit isang ganito lang, halimbawa lang po, o maraming patak lang na ganyan, o kahit isang patak lamang ng kasalanan, hindi pwede yun sa kanyang presensya. Sabi nga ni Pablo, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sabi nga doon sa Isaiah 64, lahat daw ng mabubuting gawa ay parang isang basahan lang. Totoo naman, we need to do good works. Totoo naman yun, pero para saan? Alam nyo kasi,
kung tutusin, pagka tinutukoy po natin ang issue ukol sa mga katibayan kung gaano tayo kamahal ng Diyos, marami yan eh. Hindi lamang ito sa sinasabi lang ng Biblia, bagamat alam natin lahat na nakasulat sa Biblia kung paano na-demonstrate ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Kasi nga, sa Genesis, paradise has been lost. In Revelation, paradise will regain. Lahat ng yan, everything in between, is the story of redemption. Kaya ngayon, alamin po natin ang mga ito. Ano ba ang mga katibayan ukol sa pagmamahal ng Diyos? What are the evidences for God's love? Kumbaga, parang ito yung patunay na totoo yung ating sinasampalatayanan. Kumbaga, back to the basics tayo. Kahit konti lang. Kasi baka naman may mga pagkakataon na parang nakalimutan natin yung reason kung bakit tayo naging Kristiyano eh. Kung sino ba ang Diyos, kung sino si Jesus, kung totoo ba na siya ay muling nabuhay, at marami pang iba. Kasi sa totoo lang po mga kapatid, minsan kailangan din natin bumalik sa kung saan tayo nagsimula. Kasi okay naman yung Christian living, totoo yan. Kailangan na kailangan natin yan. Tama po. We need to do something for God's glory, totoo yan. But at the same time, how do we know that we are on the right track? Paano po natin nalalaman na tayo po ay nasa tamang daan? Kasi po kung tutusin, let's face it, sa panahon ng postmodernism, yung tinatawag na absolute truth minsan, wala na, nililito na lang. Yung tipo bagang parang sinasabi na, okay, totoo sa akin, pero sa'yo hindi. Ganun na. Sa ibang lugar, sa buong mundo, ganyan na yung nangyayari. Pati yung mga kabataang Kristiyano na dati on fire sa Panginoon, bigla na lamang tumalikod sa pananampalataya for whatever reason. Batid ko po kahit dito at kahit dito sa labas, alam ko, naririnig nila yan, na dapat itong mapansin ng bawat isa. Kung tutusin, kung meron ka mang i-chismis, mas okay pa rin na i-chismis mo yung kung gaano kabuti ang Lord. Bakit? Kasi kung makikipag-dismiss ka man o kung makikipag-marites ka man, pero kung hindi ito tungkol sa kung ano yung kabutihan ng Lord na ipinapakita, ay mabuti na lang na sundin mo yung sinabi ng kasulatan na do not bear false testimony against your neighbor. Huwag kang magsinungaling, huwag kang gumawa ng mga kwentong barbero. Kung tungkol naman sa pagbalita ng gospel, yun ang perfect. Bakit? Alam natin lahat, dito po sa dagong ito, all of us already accepted Christ as our Lord and Savior. The question is, ito po bagay na ibabahagi natin sa ating kapwa? Alam nyo kasi, whether we like it or not, kailangan ito ng mga tao. Kaya, alamin natin ngayon ang mga sumusunod. Una sa lahat, God's existence, ang pag-iral ng Diyos. Ulitin ko po yung terminong yan. God's existence. When we are talking about God's existence, kasi yung iba sinasabi, may Diyos ba? Kung may Diyos, bakit kaya ganyan nangyayari? Bakit may suffering? Kasi may ilan po na tumiwalag sa pananampalataya kasi dahil sa mga suffering, sa pain, or whatever it is. Pero whether we like it or not, sa mga ipapresenta po natin, yung mga reasons concerning to the following, excuse me. Okay. Ayan. Yung mic ko. Hello, check. Hello, check. Ano bang nangyayari dito? Hello, check sound. Okay. Narinig pa po ako. Alright. Okay. Naglaw na naman parang pula. Hello, baka po yung saksakan nga ata. Check mic. Hello. Ito. Okay. Ayun. Yun, line in na tuloy. Alright. So, at this point, ituloy na natin. Okay.
Maraming nagsasabi na wala raw Diyos dahil daw sa mga nangyayari daw sa ating paligid. Evil things, yung mga nangyayari ngayon, tulad yung banta raw ng digmaan doon sa may bandang Europe area, at kung ano-ano pa. COVID-19, ano pa man, yung mga amputees, yung mga naputulan ng paa, whatever. Pero ang tanong, patunay ba yan na walang Diyos? Tingnan natin ang mga sumusunod. No. Di ba yung una, God's existence. Ang Diyos ay nag-exist, God exists through the following. Because of the following points na dapat nating mapag-isipan. Una sa lahat, anong sabi ng Genesis chapter 1 verse 1? Mayroon pa bang nakakapag-memorize ng verse na yan? In the beginning, God created the heavens and the earth. Yun nga, number 1, beginning of the universe, doon pa lang. Kahit yung mga scientists, kahit yung iba, parang tinatanggi pa nila na may Diyos, pero na-acknowledge nila na may simula ang universe. Kasi noon, nung time na yon, ang paniniwala nila, ang universe daw walang hanggan. Pero dahil may evidence na ngayon na available sa atin, tunay nga po na may simula ang universe. At dahil kumbaga, if the universe had a beginning, may beginner, may nagsimula. So therefore, totoo yung sinasabi ng Genesis 1:1. Beginning of the universe. Number 2, design of the universe. And number 3, design of life. Design of the universe, design of life. Imagine natin ang mundo. Tapos ito yung araw. Halimbawa, let's say for example, ito yung earth. Sabihin natin na ito yung araw. Halimbawa, ito yung, kasi meron tinatawag na Goldilocks zone. Ang ibig sabihin, sakto lang yung orbit ng mundo. Yung na pinapaikot, yung revolution ng araw. Halimbawa, ito yung distansya. Pagka lumapit, kahit ilang kilometro lang, maganda ka na ng maraming itlog na lulutuin sa labas. Ang ibig kong sabihin, masing init ang panahon dito. Pag lumapit. Pero pagka lumayo, kahit kaunti lang, welcome to Ice Age. Anong ibig kong sabihin dito, mga kapatid? Na ang universe ay sakto lamang o naka-fine-tuned o naka-ayos mabuti para ang tao ay maayos na makapanirahan dito sa mundong ito. Kumbaga, dito tayo hahanga sa Panginoon eh. Bakit? Kasi siya mismo nagsusustain ng lahat. Ang ating daigdig sa kabila ng mga naranasan ng mga pangyayari, eto, andito pa rin tayo. Kaya, kumbaga, kahit sa disenyo pa lamang ng universe, sa disenyo ng solar system, sa disenyo ng ating daigdig, at maging sa disenyo natin, tayo mga tao, alam nyo, minsan tignan natin ang ating sarili sa mga salamin. Bakit? Baka naman may magsasabi na, ang pangit ko. Ay, kapatid. Sa mata ng Lord, ikaw ay unique na nilikha niya. Kaya huwag po tayong ma-depress. Huwag po tayong ma-stress. Well then, kasi nga, lahat naman ng bagay ay may disenyo. Lahat ng bagay may purpose. At dahil may purpose, may design ang universe at ang buhay natin, mayroong Diyos na nag-disenyo niyan. Kaya ikaw, dahil unique kang nilikha ng Lord, iba-iba man ang ating mga talento, iba-iba man ang ating kakayahan, pero dahil nilikha ka ng Lord, ayon sa kanyang larawan, palakpakan mo sa iyo. So we have the beginning of the universe, the design of the universe, design of life, objective morality. Pang-apat yan. So, kanina na pangatlo yun. Pang-apat, objective moral values. Tingnan natin ang punto ngayon. Dito pa lamang mapapatunayan na ang Diyos ang moral giver. Paano? Think about it po, mga kapatid. Yung nangyari noong World War II, halimbawa, yung ginawa ni Adolf Hitler na pumatay ng mga tao without any reason whatsoever, maliban ng sa racism, yung tipong 6 na milyong mga Hudyong pinatay niya. Ang tanong, ito ba'y mabuti o masama? Obviously, sasagutin natin, masama yun, di ba? So doon pa lamang, makikita natin na masama talaga yun. Kahit balik-baliktarin mo yung batas, pagka sinabing tama, tama. Pag sinabing mali, mali. O ito pa,
Sabihin natin, for example, na ikaw ay gumawa ng mabuti para sa iyong kapwa. Like charities, namimigay ka, whatever it is. Mabuti yun o masama? Ikaw naman, sasabihin mo naman din, mabuti yun, di ba? Right? So, ano bang ipinupunto natin dyan, mga kapatid? Isa sa mga evidence na may Diyos na nagmamahal sa atin, yung nagkaroon tayo ng kakayahan na magpasya kung ano yung mabuti at iwasan kung ano yung masama. Kasi kung walang Diyos na umiiral, yung pagsasabi natin ng mabuti at masama, opinion lang yan. Yung kumbaga, kung walang Diyos, masasabi na, yung sinasabi na love your neighbor ay pareho lamang sa pagpatay ng tao. Pero alam natin for sure na magkaiba yun. So bukod doon sa beginning ng universe, disenyo ng universe, disenyo ng buhay, objective morality, ano pang isa pa? Miracles. Himala. Sigurado po ako lahat po tayo nakaranas ang himala mula sa Kanya. Diba? Kasi we are living in a theistic universe. Tayo'y nabuhay kung saan itong kalupaan ay nilikha ng Diyos dahil lamang sa Kanyang sinabi. Nung sinabi ng Lord, magkaroon ng liwanag, anong nangyari? Nagkaroon nga. Kung tutusin sa dami ng mga nangyari sa ating buhay, ang daming himala na naranasan. And I also believe that because God exists, may miracles kahit sa panahon ito. Siyempre, dapat yung miracles na yan ay dapat nakakapagbigay ng luwalhati sa Panginoon. Ang miracle po ay hindi po ito nangyayari dahil para sa entertainment. Anong gagawin? Ilalabas sa showtime o itbulaga? Diba? It doesn't make any sense. Para saan yung miracle na ginawa ng Panginoong Jesus like he rose from the dead? Ano yun? Halimbawa na lang, yung tipong nagpapagaling na may sakit o whatever. Ang tanong doon, ang motibo ay ito, nakakapagbigay luwalhati sa Diyos? Yun eh. Sa totoo lang, hindi naman kailangan naman na, ito, bigyan natin. Ayun! Although pwede rin naman bilang evidence. Pero ang tanong, ano yung motive? Doon kasi yun eh. Kaya doon pa lamang sa first part, God's existence, we know for sure na may Diyos talaga. Kasi we know that God exists through the effects of the creation, human consciousness, morality, at maging yung himala. So yan, pang-una. Pangalawa, ano naman yung ebidensya ukol sa pagmamahal ng Lord? God's written word. And we are talking about the Bible right now. Kung tutuusin, kahit mismo ang mga nagsasaliksik, mga scholars niyan, mapapatunayan dito ng Biblia ay talagang preserved. Yung talagang nasa ayos na, ganyan. Ngayon, baka may magtanong, ang Biblia raw ay mayroon daw mga kontrahan. Pero kung akong magsasagot, simple lang. Can you define the word contradiction to me? Kasi sa ngayon, hindi natin alam, kahit sa internet, maraming magsasabi ng ganon. Pero bilang mga Kristiyano, alam natin for sure that the Word of God is truly reliable. Mapagkakatiwalaan. At paano kung nasabing walang pagkakamali? Nabanggit na natin kanina. Everything in between, from Genesis to Revelation, is a story of redemption. At bukod dyan, babanggitin ko lang yung mga reasons kung bakit reliable ang Biblia na meron tayo ngayon. Una pa lang, manuscript evidence. Kasi yung manuskrito na mayroon dyan, ang daming nagsasabi na pagka pinagsama mo, lalo mga manuscript evidence from Old and New Testament, mapagkakatiwalaan yan dahil we have 99.9% ng original ang nandyan. The rest, syempre mga variants yan na malamang masasabing error. Pero hindi po ito damay sa kung ano yung totoo. Yung tungkol sa pag-iral ng Diyos, tungkol sa katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. Nananatili po doon yung main Christian teaching dyan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng kasulatan na ang lahat ng kasulatan ay
ay kinasihan ng Diyos. At ito ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pag-rebuke, sa pag-correct, sa pag-train sa righteousness. Kaya nga mula sa manuscript evidence, at take note, ang New Testament, maging ang Old Testament, ay sinulat ng 40 writers na kinasihan ng banal na Espiritu. Okay? Kaya nga, ito ay naglalaman ng mga records ng mga nakasaksi. Particular na yung mga nakasaksi sa New Testament accounts, particular na yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. So, bukod dyan, embarrassing testimony. Bakit pati embarrassing moments? Alam nyo kasi mga apostol dyan, sa 4 gospel accounts, ipambira, mga pasaway din na tulad din natin minsan. Hindi ba? Kung basahin natin yun, halimbawa, si Apostol Pedro, nung nalaman niya na si Jesus, naghula siya na siya'y mamamatay, and on the 3rd day, mabubuhay muli. Anong sinabi ni Pedro sa Panginoon? Lord, wag daw po mangyari. Pero anong sabi ng Panginoon? Lumayo ka nga sa akin, Satanas. Embarrassing yun, mga kapatid. Pero kung tutusin, makatotohanan yun. Bakit? Kasi pati yung kamalian ng mga tao dun sa Bible, ni-record. Alam nyo, kung hindi mapagkakatiwala kung hindi mapagkakatiwala ng Bible natin, baka meron tayong mababasa na at sila ay gumawa lang ng mabuti tapos wala na. Diba? Pero talagang tapat ang Biblia pagdating sa pag-expose ng kamalian. Kahit ng mga apostol ni Kristo. Nung hinuli nga si Kristo doon sa Garden ng Gethsemane, yung mga apostol niya, with exception of Apostle John, nagsitakbuhan na parang bagang bunto. At nung si Jesus ay muling nabuhay, sino yung, quick question, sino yung mga unang nakakita kay Kristo na wala na doon pagkus muling nabuhay? Lalaki o babae? The women are the brave ones. Mga kababaihan. Alam nyo kung sasabihin nila na invento lamang yung Biblia o batay lang sa fete, sasabihin na lamang, once upon a time, may ganito at ganyan, ang mga lalaki ay ang unang nakakita, tapos kinocomfort yung mga babae. Pero hindi! Ang 4 gospel accounts sinulat ni na Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pero sino yung na-point nila na nakakita, yung unang nakakita kay Kristo? Mga babae. Wow, merong reason sa mga babae magdiriwang. Alright? Pero nung punto dyan, bakit kasali yung embarrassing testimony? Kasi pinapakita na totoo ang records ng Bible. Siyempre, excruciating testimony. Mga apostol ni Kristo nakaranas ng martyrdom. Kahit sa 1st century to 3rd century, nakaranas sila ng pag-uusig. Bakit? Because they witnessed something. And we are talking about the resurrection. At bukod dyan, fulfilled prophecy ukol kay Kristo na siyang isusunod natin. Ang pangatlo, the person of Jesus. Dito na tayo papasok. Di ba nga, nabanggit kanina sa Romans 5:8 na ang Diyos ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin na nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Tama? Ngayon, alam na natin na may Diyos, alam na natin may himala, alam na natin ang Biblia ay talagang salita niya. At dahil doon, papasok tayo sa punto na kung saan ang dakilang anak ng Diyos na buhay, ang Panginoong Jesus, ay pumarito sa lupa almost 2,000 years ago. Isa yon sa evidence kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever, sino man manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, mapalad ka na nandito ngayon kapag mo siya. Kaya nga, bakit si Jesus? Bakit natin masasabi na totoong Christianity? God exists. Bible is God's word. Jesus rose from the dead.
Jesus is the only way. Na kung tutusin, He exists. Talaga nandito na siya. Umiral siya. Kahit yung mga historical records ng mga hindi Kristiyano, ina-acknowledge nila na may Jesus na taga Nazareth na nabuhay. Kahit yung mga hindi na nampalataya kay Kristo, noong unang siglo, Romans man yan, Jews man yan, Greeks man yan, they recognize na may Jesus na taga Nazareth na nag-claim na siya'y Diyos, na nag-claim na siya'y muling nabuhay. Na siyang nagpapatunay kung gaano katiwa-tiwala ang Biblia. Bukod dyan, yung kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Take note, mga kapatid, we believe, naniniwala tayo na si Jesus ay totoong tao. Wala akong problema dyan, wala tayong problema dyan, mga kapatid. Oo, naranasan niyang mapagod, naranasan niyang lumuha, naranasan niyang magutom. Wala naman tayong problema doon, mga kapatid. Kasi nga, sabi ng John 1:14, ang salita ay naging tao at nanahan sa piling natin. Pero siya ba'y tao lang? Meron bang isang karaniwang tao, kahit pastor man yan, o kahit mga member man yan, o kahit sino, meron bang magsasabi ng mga sumusunod? Ang sabi na, I and the Father are one? Meron pa before Abraham was born, I am. Ito pa, meron pang sinasabi na, lahat ay magpaparangal sa anak kung paanong pinaparangalan ng ama. Yung sinasabi niya na, sabi niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, at walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi niya, meron bang isang tao o mga tao na magsasabi ng ganon sa kanyang sarili? Wala naman. Dahil alam natin na nagsasabi ng totoo si Jesus, kung gayon, hindi po siya lunatic, hindi po siya sinungaling, siya nga po ang ating Panginoon. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po ay kapantay ng Ama sa likas na pagka-Diyos. Kumbaga, parang papasok na tayo sa point about the Trinity. Within the one being, that is God. Yung being na yun na Diyos, He existed in three divine co-equal and co-eternal persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Guys, kung may magsasabi na tatlo raw yung Diyos, excuse me lang, one what, three whos. Walang contradiction ng kapatid. Although hindi po yung topic natin as of now, kumbaga, pinapalinaw lang naman natin po ito for sure. Hindi po ito isang Diyos na tatlong Diyos, kontra yan. Hindi po yan isang persona na may tatlong persona, mali yan. One God, three persons. Yun. Alright? And, syempre, si Jesus na siyang second person of the Trinity, siya yung isinugo ng Ama. Yun. Although medyo magkaroon yata tayo ng intellectual constipation, pero Lord willing, may di-discuss natin in the future. Pero ipipinpoint lang natin, He exists, His, His deity and humanity, itong pangatlo pa, His death and resurrection. Nabanggit ito ng paulit-ulit. Na kung tutusin, inihula na ito ng Panginoon na siya ay dadagpin, huhulihin, pahirapan, ipapako sa krus, at sa ikatlong araw ay muli siyang nabubuhay. Muli siyang mabubuhay. And guess what? Nangyari nga yun. Alam niyo mga kapatid, sa mga puntong yan, isa-isip natin. Yung mga evidence na nagpapatunay kung gaano niya tayo kamahal, grabe! Ibinigay na niya yung creation, nandito tayo sa lupang ito. Ibinigay niya yung conscience, meron tayo yan. Binigyan niya tayo ng free will. Sa puntong ito, isipin po natin ang mga sumusunod. Bilang mga Kristiyano, dapat lang na ibahagi natin ang biyaya at pagmamahal niya.
As Christians, we must share God's amazing love and grace. Yan una. Pangalawa, as Christians, we must proclaim who Jesus really is. Alam nyo kasi, marami nagsasabi na kilala nila ang Panginoong Jesus. Di ba? Pero ang tanong, kilala ba natin talaga siya? Yes, maybe there are some who will say that Jesus was a great moral teacher. Pero ang tanong, do we really accept who really He is as a whole? Kasi kung kinikilala natin Kristo, ayun, mapagmahal naman siya, totoo. Pero alam natin for sure, kahit sa mga remarks niya, that one day, that He will come again to judge the living and the dead. Siyempre, sa darating na ikalawang pagparito, siya ang makatarungang hukom. Kaya dapat natin ma-recognize yan. Pero dahil ito guys, mga kapatid, habang tayo po ay nasa panahon ng biyaya, nakatanggap na tayo ng kaligtasan eh. Hindi baga, imbes na magmarites tayo ng mga kung ano-ano, i-proclaim natin yung pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Kasi take note, itong mga taong ito, opo, meron pong nagagawang mali ang sinuman, kahit tayo. Pero, isipin natin si Saulo. Take note, isa siya sa mga mang-uusig laban sa mga Kristiyano. Pero nung na-encounter niya ang resurrected Lord, naging si Apostol Pablo ito. Na siyang isa sa mga pinakadakilang preacher at evangelist noong time na yan. Nilakbay niya halos mula Israel hanggang Roma. Hindi naman yung mangyayari kung hindi nagpakita ang muling nabuhay ng Panginoon. At take note, nabanggit ko kanina yung excruciating testimony na yung mga dating mga duwag na disipulo, nung nakita nila na si Jesus ay muling nabuhay, naging matapang sila na nagpapahayag ng katotohanan. Di kaso sa atin ng mga Kristiyano, minsan, Kristiyano na nga, pero nahihiya pa tayo. Yung tipo bagang mas aktibo pa tayo na ikwento yung buhay ng kung sino-sino dyan, kahit wala namang paki sa atin, whatever. Kapatid, hindi ba't ito na yung panahon para ideklara si Jesus dito sa dakong ito? Hindi bagat ito na yung panahon para ideklara kung sino ang ating Panginoong Jesus sa community na ito? Kahit sa simple lamang na paraan, hindi naman kailangan na para tayo mag-preach lang ng ganyan eh. Although mahalaga yun, kung tutusin. Sa bagay, naririnig naman ito. Kaya pag-pray natin, lagi-lagi, araw-araw sa mga devotional natin, na ang mga tao nakakarinig ng mensahe ng kaligtasan, maisa puso, maisa buhay nila yan, at one day, as they will accept Jesus as Lord of their lives, kapag tinanggap nila si Jesus sa kanilang buhay, hindi natin alam, baka makakasama na natin sila dito. Bukod dyan, as Christians, we can explain the hope that we have with gentleness and respect. So, mahalaga na dito yung character natin. Dapat Christ-like. Pero minsan, aminin natin o hindi, meron din mga pagkakataon na sumesemplang tayo, gumagawa ng pagkakamali, gumagawa ng kasalanan. Right? Pero, kapatid, huwag kang babagsak doon. Hanggat maaari, humingi ng tawad sa Lord, magsisi, tumalikod sa pagkakasala. Sa Diyos ka tumingin, kapatid. At bukod dyan, huwag naman sanang magkaroon ng mantsa yung testimony ng buhay natin. Kasi delikado pagkaganyan. Di ba nga sabi ng Lord na dapat tayo maging asin at ilaw sa mundong ito? Kaya dapat lang, sa pagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan, hindi lamang tayo puro dada, kundi dapat maging sa ating pagsasagawa. Kasi ito ang magiging, alam nyo kasi kapatid, kung isipin po natin itong mabuti,
bagay, sinasabi, Christian siya, pero mas magaling pag magmarites. O kaya, Kristiyano siya, pero kung saan gumagawa na, nagtuks. O kaya, Kristiyano na, pero nagpi-PI pa. What the F pa. Ayoko lang banggitin kasi mura yun. Sorry, ha? Kasi paano merong makarinig yan? Wala na, may mantsa na. Yan kapatid, maging sa ating pamumuhay, mula sa salita hanggang sa ating mga pagsasagawa, dapat mag-reflect si Kristo sa ating buhay. Kasi nga, we were called to make disciples. Hindi po tayo, we were called to make believers. Hindi naman tayo nandito sa simbahan, nakaupo lang dito, tapos mamaya uwi. Ano to, Zimbabwe? So, yan ang pangatlo. Pang-apat, as Christians, we pray, ipanalangin natin that the love of God will manifest in every person, sa pamilya man, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga katrabaho, at kahit man sa mga di kaibig-ibig, kahit sa mga maituturing pa nating kaaway. Wow! Sabi ng Lord, love your enemies. Ibigin ng kaaway, ang hirap yata nun, kapatid. Aminin! Pero anong punto ko dito? Diba sabi ng Panginoon, ibigin ang mga kaaway, ipanalangin ang mga nagsisiusig. Katunayan niya, pinatunayan niya yan eh. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Kahit dun sa mga taong tinutuya siya, ipinapako na siya doon, binugbog, minumura, kung ano nung ginagawang pagpapatawa sa kanya. Anong sabi ng Lord? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At bilang mga Kristiyano, dapat yun mag-reflect sa atin. Aminin natin kahit minsan sa mga emotional outburst natin, minsan nasasabi na, humanda ka, gaganti ako, lintik lang, walang ganti. Ay kapatid, wag ganun. Wag ganun. O yung iba nga, dahil siguro sa sobrang inggit, o galit na galit, i-chismis. Alam mo, si ganito, ang pangit ang ugali. Ay, kapatid, gising. Hindi mo pa inaalam ano bang dahilan, tapos sinasabi mo na ganyan. Tapos yung mga tao naman na nakikinig sa'yo, naniniwala. We must be the salt and the light of this world. Dapat mula sa ating mga pananalita hanggang sa ating mga isinasagawa, dapat mag-reflect ang Christ-like character sa atin. Kasi paano tayo makakapagdala ng kaluluwa kay Kristo kung sa ating mga ginagawa para tayong mga balimbing? Pinaka-harsh yata yun sa salitang hipokrito. Yes, aminin natin sa ating sarili, we are all hypocrites. Pero dahil tayong mga Kristiyano, dapat mag-reflect sa atin ang character ng ating Panginoon. Dapat nga ipag-pray natin ang bawat isa Pamilya, mga kamag-anak, mga katrabaho, sa mga nag-aaral pa dyan, yung mga kaklase natin. O kaya kung halimbawa meron tayong nakaaway, ipag-pray na lang. Hindi yung tipong susumpain, whatever. No! Hayaan natin ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan. Hindi natin alam. Bagay yung taong yan, dahil sa ating ipinapakitang halimbawa, maging Kristiyano yan. Kaya nga, we must show the evidence concerning God's love from our words and our deeds. Alam na natin. We know that God exists. We know that Jesus rose from the dead. Here's my question to all of us here. Are we truly following Him? Diyan na papasok yun. Pwede natin itanong sa ating kaibigan kung totoo yung Christianity. Maging Kristiyano ka ba? Ngayon, kung sabihin ng tao na ayaw, hindi na issue dito. Ang issue dito, yung kanyang puso at isip. Yung kanyang puso. Marahil, mayroong magsasabi na alam nila na may Diyos, alam nila na mayroong Jesus. Ang tanong, susunod ba sila? Ang tanong, tatanggapin ba yung gift ng Lord, the eternal life? Doon yun. Ngayon, kung ayaw nila,
Huwag natin naman sasabihin na parusahan ka ng Diyos. Huwag ganun, kapatid. Dapat nga ipag-pray pa natin sila lagi. Dapat nga ipag-pray. Kasi hindi natin alam. Baka one day, matatanggap nila yung salvation. Bakit? Sino ba ang naging Kristiyano dahil sa pain at suffering na naranasan? Sige, be honest. O kaya nakapanumbalik sa Panginoon dahil sa mga pagsubok. Yung dahil sa suffering, dahil sa pagsubok na pinagdaanan, bumalik sa Lord, o kaya lumakas yung pananampalataya sa Panginoon. 1, 2. Alam nyo kasi mga kapatid, yung pain at suffering, minsan yun pa ang dahilan para yung tao ay maging Kristiyano. Tama po ba? At kitang-kita po ito sa buhay po ni na Uncle Wen at sa kanyang asawa. Diba? Kitang-kita naman din yun sa ating lahat. Minsan, at gagawa na lamang ng Diyos ng paraan para ikaw ay tumanggap sa Kanya. Hindi ba na minsan sa pain at suffering, napapatibay yung faith natin sa Kanya? Na kahit minsan may mga pagkakataon na tila baga sinisiraan na lamang yung ating pananampalataya, pero ang Diyos andito pa rin. Na kahit minsan yung tipong may sakit ka na, minsan mayroon kang meron kang napagdadaanan na sobrang sakit na minsan hindi mo na alam kung meron pa bang solusyon. Pero dahil alam mo may Diyos, alam mo may Jesus, tumatayo kang matatag dahil sa Kanya. Kaya nga lagi ko sinasabi, if God exists, miracles are possible, right? If Jesus rose from the dead, mayroon tayong pag-asa sa buhay na wala hanggan. And if Jesus is God, whatever He says is true. Inilantad na ng Diyos ang mga evidence na talagang siya ay umitiray. Ipinapakita sa ating evidence na ang Biblia ay tunay niyang salita, tunay niyang mensahe. Ipinakita niya kung gaano na tayo kamahal dahil kay Kristo. Eh kung sinabi niya na siya lamang daan at ang katotohanan at ang buhay, absolute yun. Ganap na katotohanan yan. Hindi po yan, it's true for you but not for me. No! Malinaw na malinaw yung evidence para sa pagmamahal ng Panginoon. Kapatid, kahit kung hindi ka pa Kristiyano, nakikita mo yan, yung mga puno, yung mga halaman, ang langit, araw, buwan, mga bituin, ang iyong pamilya, at malamang nagpapakinig ka na ng mensahe ng kanyang kabanalan ng pagmamahal, doon pa lang kinakausap ka na niya. Doon pa lang, sinasabi niya sa'yo na siya'y totoo. Na siya'y talagang nag-exist. At saka dito siya, binibigyan pa niya tayo ng chance to repent. Kaya alam nyo, alam nating lahat. Minsan nga, umaabot na lamang sa punto na dahil sa hindi tayo nakikinig, pinalo ka na ng Lord. Bakit? Kasi kapatid, real talk, kaya nakakaranas tayo minsan ng disiplina dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. I know it's counterintuitive, pero sa mga evidence na ito, ipinapakita niya sa atin na totoo talaga siya. Sa mga ebidensya na nakalap natin, dapat nga mas lalo pang napatibay ang ating faith. Bakit? Nireveal na niya sa atin Sa bagay, kahit sa punto yan, meron naman tayong free will di ba? Sabi nga ni C.S. Lewis na dating at atheist, dating hindi naniniwala na may Diyos na naging Kristiyano, sabi niya, and by the way, si C.S. Lewis pala, kung sino nakapanood ng The Chronicles of Narnia, siya yung nagsulat po.
Okay? Sabi ni C.S. Lewis, there are two kinds of people in the world. Those who say to God, your will be done, and those to whom God says to the people, your will be done. Tagalogin natin version. Dalawang tao lang bandang huli. Yung isa, sinasabi ng tao sa Panginoon ng kalooban ng Diyos ang masunod. At ikaw yun, kapatid, mapalad ka. At meron pa palang pangalawa. At, di ba, yung isa sinasabi, yung tao na sinunod sa kalooban ng Diyos, at yung isa na ayaw niya na may Diyos, ayaw niya na may Jesus. Ganun lang ang sinabi ng Panginoon. Eh, bahala ka na sa buhay mo. Alam niyo, lagi kong sinasabi pagka nag-evangelize ako, meron po tayong kalayaan magpasya. Meron po tayong kalayaan na mamili. Subalit, kung ang Panginoong Jesus ang iyong pinili bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, iyan ang pinaka-the best na pasya na iyong buhay. At dapat dyan pinapalakpakan natin Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, alalahanin natin ang mga mensahe hinggil sa mga katibayan na may Diyos na nagmamahal sa atin. Pambihira, kinabukasan, Valentine's Day. Pero kung tatanungin, so what? May Diyos naman na nagmamahal sa atin araw-araw, gabi-gabi, magpakailan-kailan man. Mala Pasko, New Year, Valentine's, Holy Week, whatever day what it was. Yes, God is holy.